Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karabi natin masamang balak. Nako, PBBM sabit sa manumalyang budget. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan at ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako. Ito po si Sir Ted Filon mga kababayan nagsalita na. Okay. Sabi niya po dito, eto, 2025 budget ang tinaguriang pinakakurap na budget sa kasaysayan ng ating republika. Panay reklamo ng Pangulo tungkol sa 2025 budget. Keso nagagalit siya. Keso may binago siya pero pinirmahan pa rin niya. Aray ko po. Ibig sabihin nito mga kababayan, talagang may kinalaman ang Pangulo sa mga maanumalyang budget na ito. 2025 GAA. Diba? Kasi pinirmahan niya eh. Kung hindi niya sana pinirmahan yan, hindi naman yan magiging batas. At kung hindi yan magiging batas, hindi po yan magiging budget. Diba? As simple as that mga kababayan. Sa kanyang programang Think About It, binigyan din ni Ted Filon na ang 2025 budget umano ang pinakakurap sa kasaysayan ng bansa. Correct, no? Ayon sa kanya, tila taliwas ang mga pahayag ng Pangulo. Taliwas, ibig sabihin mga kababayan, iba po yung sinasabi at iba naman po ang nangyayari, no? Pahayag ng Pangulo na nagrereklamo at nagagalit sa nilalaman ng budget dahil sa huli ay pinirmahan pa rin umano ito sa kabila ng questionable nilalaman nito. Ayan. Baka hindi nyo pa yan naiintindihan na. President Bongbong Marcos Jr., ikaw, Jose Claire Castro, baka hindi mo pa ito naiintindihan. Gagawin nating simple para kay Claire Castro. Kung hindi po yan pinirmahan ng Pangulo, hindi po yan magiging batas. Kung hindi yan maging batas, hindi po yan magiging national budget natin at hindi po makukurakot ng mga kurap na politiko, ng mga magnanakaw, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang mga kabayan at eto. Pasadahan din po natin ito, President Bongbong Marcos Jr. So ito po yung sinasabing palaging nagmamalinis ang presidente. Walang perang sasayangin, hindi tayo papayag na lustayin ang kaban ng bayan. Nangyari na nga eh. Dahil sa kasasabi nyong walang sasayangin, nasayang na nga eh. No? Mayroong katapat na parusa ang sinumang magwawaldas ng pondo ng bayan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Talaga ba? Sige nga. Si Romualdez nga, sampulan. Si Saldico nga, sampulan. Now na, ikulong na. Diba? Sila naman ang may kagagawa niyan eh. At of course, with the signature, diba? Of the president. Yan mga kababayan. Aray ko po. Eto. Sabay sabing ito. Diba? Sabay sabi ganito ang sabi ng presidente. No? The sins they committed, it's hard to swallow. Biglang nagmalinis. Sila lang, hindi ako kasama. The sin they committed, yung mga kasalanan ginawa nila ay halos hindi malunok-lunok, di ba? Sila lang ba talaga ang may kasalanan? Diba? President Bongbong Marcos Jr. Sila lang ba talaga ang may kasalanan or with your signature, kaya po sila nagkaroon ng kasalanan. Diba? Sabi po dito sa balita sa News 5, we are a people of laws. No? We have to follow the law. Yan.
Naiintindihan daw ni President Bongbong Marcos Jr. ang galit ng taong bayan sa talamak na korupsyon sa bansa. Nako, anya, maging siya ay hindi masikmura ang kasalanang ito. Ha? Ng mga nasasangkot na opisyal. Ayan. Pero git ng Pangulo, kailangan pa ring sundin ang batas sa pagpapanagot sa mga tunay na may sala. We have to be true. We have to be true. Turo. We have to be a toro. No? If we are actually going to punish these people, sabi niya po we have to very, very, very clear of what we are doing. Ayan. Ibig sabihin, ano lang, timing lang, di ba? Timing lang ang pagpaparusa. Total, wala naman dito. Nasa ibang bansa naman. At si Romualdez yata nagbabalak na abroad din kasi nagkakasakit na. No? Lang may sakit na rin yata si Romualdez. Anyway, eto pa. Pasadahan din po natin itong si Soto, mga kabayan. Sabi niya po dito, Senator Lacson is frustrated, no? He is not stressed. Sanay sa stress yun Maghihiring siya, may umaangal. Pag di siya naghiring, may umaangal. Ano ba talaga? Aba? Ngayon ko lang nalaman, no? Kapag naghihiring pala, ang Blue Ribbon Committee ay may umaangal. Sino? Sino po yung umaangal na yan? Pangalanan nyo nga po, Senate President Soto. Pangalanan nyo nga po yung umaangal na yan at ipapahiya natin sa ating munting channel, no? At least may ma-share man lang tayo dito sa ating channel, di ba? O, sino kaya yung sinasabing umaangal sa paghihiring ng Blue Ribbon Committee, no? Aray ko po. Malalaking tae ba yan sa ating lipunan, no? Mga malalaking ano ba yan? Naray ko. Hindi, curious talaga kung sino yan, mga kababayan. Ito pong sinasabi ni Soto na pag naghihiring daw ang Blue Ribbon ay may umaangal. Curious po ako kung sino po yung umaangal na yan. Pero may naiisip na ako, ito, opinion lang naman to. May mga choices tayo sino? Yung mga kasamang niyang senador? B, yung House of Representatives? C, or yung palasyo. Yan ay hindi natin alam Kaya yan na lang, bigyan na lang tayo ng speculations, di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Nako, gusto ko pong i-share ito kasi nagustuhan ko po itong ni Boji D. Masakit mang tanggapin, pero itong katotohanan, talagang bumaba ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Ayan. Talagang bumaba ang tiwala ng taong bayan sa ating konstitusyon, sa ating institusyon. Ayon po yan kay House Speaker Boji D. No? Naku po. Ito po, ang taliwas po ito sa mga sinasabi ng mga alipores ni dating Speaker Martin Romualdez na ang House, si Abante, di ba? Minsan nagsabi na rin ito taliwas po sa kanilang sinasabi na mataas or tumataas ang ratings, no, ng House of Representatives dahil sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Di ba? Ito po ay taliwas sa kanilang mga sinasabi. Ngayon, lumabas ng katotohanan. Sabi po yan ni Speaker Boji D. Masakit mang tanggapin pero ito ang katotohanan. Ayan Yan po ang katotohanan kaya huwag niyong lokohin ng taong bayan. Alright, eto na. Pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Nag-announce si Senadora Amy Marcos na sa Lunes, ihihirang na daw si Secretary Boying Remulla o Jesus Crispin Remulla bilang ombudsman. Mga 2 oras matapos in-announce ni Senadora Amy, madalian din po na sinabi, nag-announce ang spokesperson, si Attorney Camille,
spokesperson ng Korte Suprema at sinabing, wait, wala pa pong shortlist. Marahil ay hindi na po. Hindi, mabuti na rin yung inuunahan di ba? Ni Senator Amy Marcos. Kasi baka para magkaroon naman ng hiya, di ba? Mabuti na yung ganun. Parang reverse psychology, di ba? O sige, sasabihin mo ganito pero yung gusto mo talaga mangyari, wag ka sanang mapili, di ba? Sa inyong alam, kanina nag-announce si Senadora Amy Marcos na sa Lunes, ihihirang na daw si Secretary Boying Remulla o Jesus Crispin Remulla bilang ombudsman. At pag-usapan natin yung mga pangyayari pagkatapos niyan. Alright. So, in-announce ni Senadora Amy Marcos na mayroon na sa Lunes ay dapat ihihirang na si Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman vice kay Ombudsman Samuel Martires. Nung matapos siguro mga 2 oras matapos in-announce ni Senadora Amy, natural sumabog ang social media. Kung kaya't madalian din po na sinabi, nag-announce ang spokesperson, si Attorney Camille, spokesperson ng Korte Suprema at sinabing, wait, wala pa pong shortlist. Pero basahin po muna natin ang announcement ni Senadora Amy. Sabi niya, sa Lunes, nakatakdang hirangin si Boying Remulla bilang ombudsman. Sabi niya, tunay ngang kulay itim pa rin ang kulay ng bayan. Nagluluksa, nababalutan ng pangamba at kawalan ng pag-asa sapagkat ang huling bantayog ng pananagutan ay pinilit wasakin ng politika at kalapastanganan sa konstitusyon. Tuloy pa ni Senadora Amy, isang sapilitang pagtatalaga ng taong hindi karapat-dapat, may mga nakabinbin na kaso at may bahid ng kawalang hustisya. Iligtas niyo po ang bayan, Panginoon. Matapos na i-announce naman ang announcement naman ni Attorney Camille Ting ay simple lang, wala pang shortlist. So, yun lang, maikling-maikli. Silang ni-report ng abogado, wala pang shortlist. Ang sinabi ni Attorney Ting. Now, baklasin po natin yung mga events na ito. Pero bago natin ipagpatuloy, sumagot din po si Senadora Amy. Sabi niya, meron siyang announcement Sabi niya, ba't nawala? Ayun. Sabi niya, salamat Panginoon, huwag niyong pahintulutan. Okay. So anong ibig sabihin ng wala pang shortlist? Unang-una, kapag nagbukas po ng applications para sa isang bangkanting position na Judicial and Bar Council ay magko-convene, maglalabas po ng notice at maaaring mag-submit ng applications. Pag pumasok na lahat ng applications at kumpleto yung mga applications at saka mga requirements ng mga aplikante, ito po ay pagmimitingan. Una mag-i-interview pala, pagkatapos pupulong-pulong, magmi-meeting ang Judicial and Bar Council at kikilatisin nila ang mga aplikante. Matapos noon, gagawa sila ng shortlist. At itong shortlist na ito ay isusumite sa presidente at ang presidente ay pipili doon sa maikling listahan na yon. Minimum of 6 names ang dapat natatanggap. So yan mga kaubayan, presidente pala ang pipili. Aray ko po. What do you think? Kaya pala itong si Senator Amy Marcos parang siguradong sigurado na si Boying Remulla talaga ang uupong ombudsman. Kasi presidente naman pala ang pipili. Akala kasi siguro ng iba na yung Judicial Bar Council of the Philippines ang pipili po. Shortlist lang po ang ibibigay nila. Doon kay Presidente Marcos Jr. Tapos si President Bongbong naman ang pipili na talaga ng kanyang itatalagang ombudsman. Nako. Parang ano na to? Golden buzzer na ito si Boying, mga kabayan, di ba? Kung sa Pilipinas Got Talent pa golden buzzer na. Nako talaga naplanuhan po nila ng Pangulo.
So, ah, ang sabi ni Attorney Camille ay wala pang shortlist. Okay? So, kung ito lang talaga ang sinabi niya, what can we make of this? So, tama yun. Wala pang shortlist. Alam talaga nila at ang Supreme Court spokesperson po ang magsasalita dahil ang chairman ng Judicial and Bar Council ay ang Supreme Court Chief Justice. Ngayon, bakit very terse? So, it's possible na tinawagan siya, in-interview siya ng abogado at sinabi ng abogado, nagpahayag si Senadora Amy na sa Monday, ihihirang na daw si Secretary Boying Remulla. Anong masasabi ninyo? At in all likelihood, shoot down ni Attorney Camille at sinabi, wala pang shortlist. No shortlist, no appointment. Pero, that is all she said. So ngayon, maraming lumalabas na haka-haka at mga analysis kung anong nangyari dito. Bakit nag-announce si Senadora Amy? Hindi natin mapagkakaila na marami rin naman sources ang senadora. So in all likelihood, mayroong pong nag-leak sa kanya of the impending appointment of Secretary Boying Remulla. Medyo premature. So it is entirely possible na nag-meeting na ang Judicial and Bar Council. Kasi ang sinasabi lang naman ni Attorney Ting is walang shortlist. Hindi niya sinabing walang meeting, hindi niya sinabing mayroon na po na wala o meron na pong mga naitalaga na ilalagay sa shortlist. Wala, all she says is there is no shortlist. So there's a universe of possibilities around that. So ano yung mga nangyari dito? Why did Senator Amy bring out this announcement? Number one, what is foremost in people's minds is nire-release yung impormasyon na yon so that the people can react, mateste, makita ng Malacanang yung reactions ng mga tao at magdalawang isip doon sa pagpipili kay Secretary Boying Remulla. Dahil sa palagay ako, natawa lang ako dito sa sinasabi ni Atty. Trixie na baka magdalawang isip pala yung Malacanang sa mga reaksyon ng taong bayan. Anyway, naisipin mo sa bawat post ni President, pag tinatalakay po natin, di ba, sa social media, di ba, yung mga issue ng ating bansa, like for example, kay President Bongbong Marcos Jr., kay Boying, ay kung kani-kanino pa, laging negative po yung reaction ng taong bayan. But the President, wala namang ginawa. Di ba? Wala namang pong ginawa. Kaya I'm not sure kung magbabago ang isip ng Presidente if makita niya po ang reaksyon ng taong bayan na puro tawa, galit, at kung ano pa, maliban sa like, yung nagla-like, ilan lang naman eh. Ang nagtumatawa, umaabot ng thousands, di ba? Kung yan pong pagbabasihan, malabo po eh. Malabo kasi hindi naman nakikinig yung palasyo sa mga reaksyon lang ng taong bayan, Actually, parang hindi nga nila they don't care about the taong bayan, Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. Ayan, maraming salamat mga kababayan. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.